it's a matter of time na lang ito, itong administration na ito, is listening to the people and giving them good governance. Yun lang yun. Tigil nyo yung korupsyon, tigil nyo lahat ng nakawan dyan sa gobyerno, ayusin nyo yung PCSO, ayusin nyo yung bigas, lahat ng prices, tigil nyo yung tsa-tsa na yan. Ganon, revoke resolution 10. Ganon ba kahirap gawin yun? Maiitim kasi budhin ninyo. No, kaya people of the Philippines, kung naniniwala kayo, June 12, lahat tayo, empower yourselves. We have the power to change this country for the best. The Philippines will be the best in Asia, the best that it can be for the future generations of Filipinos. If you, Filipinos, mga Pilipino, ngayon, yung henerasyon natin, kikilos tayo, gagalaw tayo, at sasabihin natin kung anong gusto natin. Kasi ako gusto ko lang makita, bayan, mga Pilipino, gusto ko lang makita na marami kayo. Yun lang sa akin. Yung mga MUP, nasusunod sa akin, na naka-standby sila, sinasabi ko, wala. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng patayan. Ayaw natin ng madugo. Gusto lang natin matahimik. Walang gagamit ng dahas. Walang gagamit ng armas. Walang lulusob sa Malacanang. Wala. Armed Forces, PNP. Ayaw. Ayaw namin ng civil war. Ang gusto lang namin, makita ngayon. Seryoso ba ang taong bayan? Marami ba kayo? Hindi yung ngak-nganyan lang. Hindi yung ngak-ngak lang. Hindi yung magpapadala tayo sa mga politiko na pepwesto and then at the end of it, masama na naman ang loob natin. Bakit hindi mahalaga kung sino yung mga tao magiging kakampi? Ang mahalaga sa akin, ang dapat magkakampi-kampi, taong bayan, Filipino people. This is our time to shine, Filipino people. Not just one person, not just a few people. Filipino people, this is our time to shine. Ang sa akin, yung June 12 is the start, the beginning of the end. Yun, June 12. We start by proclaiming ourselves sa SOCMED. Wag sa kalsada muna. Because you will tire off. Pagka sinimulan nyo kagad June 12, ang layo pa ng June 30 doon. Ang layo pa ng July. Magpakita muna kayo, magpalakas kayo. Pakita nyo na muna gaano karami ba kayo. Kasi majority wins. The mandate comes from the people. That's why the people of the Republic, people of the Philippines, must say, must state in unison, June 12 nga yung sinasabi ko, we proclaim our independence. Pakita nyo na muna yung laki natin, yung dami natin, enough to change the country, yung numbers natin. Kaya Senate, Congress, hindi pwede yung asta ninyo ang yayabang ninyo. Tulong nyo ako. Will that change anything? No. It doesn't change your performance na shabby, very shabby, nakakahiya, below average, bokya. Kahit kulong nyo ako, kahit papatay ako, walang mangyayari. Because you cannot kill an idea. You cannot kill the spirit of change, the spirit of yung totoong Pilipino. And let the court and let the wheels of justice take over. Kasuhan ninyo, yung sinong gustong kumaso dyan, kasuhan ninyo. Bahala sila mag-defend. Yun ang guarantee ng Constitution. Kayo mismo binabiolate yung Constitution. Hanggat hindi nyo tinitigil yung tsa-tsa na yan, sarado kayong lahat. Lahat na sinabi ko, sarado kayo. Because you will all get fired by the people. People of the Philippines na siyang naglukluk sa inyo. It is the time of the Filipino people to stand up and to say, ayaw na namin. Ganun lang kasimple. Ayaw na namin. We want an honest to goodness, true independence. From it all, ayaw na namin ng korupsyon, ayaw na namin ng mga arroganteng buwak na bitch na sabi nga sorry, ayaw na namin ng ganon na mga politiko. Because sawan-sawa na kami. Taong bayan naman ang masusunod ngayon. Ilalagay namin yung gusto namin.
And then, whoever will be the next administration, kung magkakatotoo yan, meron na siyang susundan na parameters yung government. We will impose the death penalty. Gusto namin eh. Congress Senate you failed us miserably. How many times? Ilang Congress na yan dumaan? From 2004, 2006, 2004. Ilang attempt yan ng properly na ginagawa na diplomatically na with parliament courtesy, etc., professionally. Wala eh. Sige, salag-salag eh. Hindi, isang bagsak kami, taong bayan, we make our amendment, baguhin namin. Ngayon, PI kayo, hirap na hirap kayo, i-justify, meron pa kayong resolution 7, etc., 8 na yan. Kami, watch us, isang bagsak kami, yung gusto namin. Yari kayo, nilagay namin, death penalty. Yun lang mailagay namin, death penalty to end all corruption. Mag-whole of nation approach ang Pilipino. Whole of nation approach, death penalty to all corruptors. Tapos may explain ko later na merong mga level. Parang level 1, level 2, level 3 yung mga ninanakaw. 1,000, tapos nun 50,000, 100. May ranging ba ng gravity ng penalty? From a simple case na tapos nun life, mga ganun ba, o kaya number of years and then life, o kaya exile, mga ganun, o kaya talagang katay. Pero ako kasi gusto ko talaga magdusa yung tao eh. Pero pag death penalty kasi matakot talaga yung tao na magnakaw na. So yan yung ko. At saka it doesn't end in your death, no? Imbisigan pa yung mga ari-arian nyo, it will go back to the state. Yung kasi talagang sa taong bayan na nakawin nyo, ito babalik. Simple lang yun, salain ninyo versus yung assets ninyo. Pag di nyo ma-explain, unexplained wealth, candidate kayo. O magagalit kayo, tatago kayo sa batas. Hindi nga aayusin na nga namin eh. Kasi hindi nyo inayos eh. Kayo yung nagnanakaw. Kaya wala kayong right na mabuhay. Kayong mga magnanakaw. Wala kayong right mabuhay. Ninakawan yung bansa eh. Bigyan ko kayo ng ticket. Bigyan ko yung ticket. Papuntang impyerno. Dapat kakampihan nyo yung na-rape na nagtatakip ng mukha, hindi magpakilala, kung ano-anong justification. Ba't hindi na lang siya magsampa ng kaso, tulungan nyo. Ibigay nyo sa sapaw. Tulungan ninyo, bigyan nyo ng attorney magaling. Pailan mo ng kaso si Kibuloy. Yun na, tapos. Anong in-aid of legislation yung gagawin ninyo? Kitang-kita yung ginagago niyo Pilipino in aid of humiliation Mga walang ya kayo Sorry pero ganun Sinasayang yung pera ng taong bayan with these investigations just to attain your evil na agenda para sirain si Kibuloy, para sirain ang mga Duterte, pagkasira na si Kibuloy. Kitang-kita yung latag seminay muna, di ba? Nag-attempt kayo kay Celis at saka kay Doc Lorraine, Badoy. Nag-attempt kayo sa kanila, biglang bumigay yung Congress, natakot dapat lang matakot kayo. Tapos tatakutin nyo kami. There is always time for reckoning. Ngayon, puno yung taong bayan, you beware. And the only way out nga, as nasabi ko lagi pa ulit-ulit, is good governance. You address the concerns of the Filipino people. Ayaw yung tumigil. Dire-diretso kayo. Gusto nyo pakulong si Kibuloy. Sige. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tingnan natin over time. If the Filipino people will react to that. Tingnan natin. Kung kunyaring ang purpose ninyo kaya ikulong yan para yung mga ayuda, yung mga allies ng Duterte family matakot kasi nakulong si Kibuloy What more yung iba? Mali kayo sa ganon. Mali kayo. Ay, nako. Sama-sama nating baguhin ang Pilipinas. Mas magandang arrive. At saka mas active. No? Hindi passive. Sama-sama tayong babangon muli. Parang, kayo na kang bumangon Kayo lang, naging milyonaryo kita yung Pilipino, hirap. Kaya nga, mali kayo. Mga Congress, kayo lang mayaman. Kayo nga lang may 2 million na bonus, Christmas gift, Christmas bonus. Galing ba yun dun sa dun sa sobra dun sa travel expense? Wala nang explain Tinanong ni Celis yun. Wala nag-explain.
Tapos 39 million lang ang ginastos. Tarantado kayo. Eh, ba't kayo nag-budget ng ano? 2.066 billion ang budget ninyo ng 2023. 2.066 billion. No? Ng 2023. Ginastos nyo 39.7 million. Kala nyo nakalimutan namin yon? Tapos noon, biglang nagkaroon ng 2 million ang bawat congressman. Tapos noong sumunod, may PI na. May mga tinatapon ng bilyon. Ngayon, ito, nag-budget kayo sa 2024, 2.183 billion. Manggago kayo. Hinayupaks kayo talaga eh. Tapos may mga insertion kayo. May insertion kayo sa DPWS. May insertion kayo sa lintik na ano na yan. DSWD. Yung mga tupad-tupad na yan. Mga ano tawag doon? Mga ayuda na yan. Mga walang niya kayo. Kung gumastos kayo, kala nyo pera ninyo. Sesante kayong lahat sa amin, sa libro ko. Sa libro ko sesante kayong lahat. Kung kayo ba, Senate Congress kayo, no, kinokall yung attention ninyo ng isang member ng board, anong gagawin nyo? Magtatapang-tapangan kayo? Presidente ka ng kumpanya, inappoint ka ng board of directors, no? Inappoint ka, nagbotohan sila eh. Nanalo ka, ang daming candidate eh. 10 ang candidate para sa presidente ng kumpanya ng Pilipinas, ang tawag. Board of directors, inapprove, ikaw, BBM, ikaw ang presidente ng kumpanya natin. Tapos nandyan yung operations mo, etc., etc. Nandyan yung finance mo, Congress, Senate. Sila yung power of the purse. Nagagalit yung board of directors. Bakit tayo ganito? Negative tayo, 1.8 trillion utang ng 1.5 taon. Putargis ka. Ano ito? Patatawag ka, presidente. Patatawag ka. Pati yung finance mo. Putragis kayo. Ano itong 1.8 trillion na utang ng kumpanya ngayon, dinagdagan nyo? 1.5 taong ka palang presidente. Tarantado ka pala eh. Ano ito? Explain. Dinededma mo. Tapos yung Congress at Senado, kung ano-ano inaatupag ninyo. Kino-question na itong mga Resolution 10. Kino-question yung mga gastos, tsa-tsa, etc., etc. Tarantado kayong lahat. Ano abutin nyo kung kayo nasa private sector? Kung kayo nasa private sector. Sesante kayong lahat. May criminal charges pa kayo. No? Titirahin pa kayo ng kumpanya na kakasuhan kayo criminally. You will be liable. Ano pinagkaiba nyo? Gobyerno. Dapat stricto pa sa gobyerno because you are appointed by the people of the Republic. You were voted by the people in the Republic. And yun hindi pwede kayong tanggalin. By betraying public trust, by malversation, by corruption. Lahat binabiolate ninyo eh. Tapos kayo may magmamalaki pa ngayon? Mga gago, mga animal kayo. Mali kayo. Kami ang nasa tama, kami ang board of directors. Taong bayan, Pilipinas. Lahat ng tao, 115 million. Lahat kami, may proxy vote ang bawat isa. Merong mas maingay, may speaker. Ako yun, maingay ako eh. Sila Metran, sila Makanas, at saka ibang mga vlogger, no? Maingay kami. Bakit? Because sinasabi namin yung pakiramdam ng iba eh. Pero wag niyong lihisin yung topic. May kasalanan ikaw, presidente. May kasalanan ikaw, Senado, Vice President for yung Senate, for Finance, kayong operations, lahat kayo sisante, lahat kayo yari. Sino matitira sa kumpanya? Yung best performing. Sino yun? Si Sara yun eh. Si Sara. Ngayon, yung mga nagsasabi na hindi pwede si Sara, ano gagawin ninyo? Siya yung nandiyan sa kumpanyang natitira na siya yung best bet na matira. Kaya no amount we have to promote her and then give her instructions on how to run the company, our company. Kaya as board of directors, we have to set the pace, we have to set the parameters, we have to set the marching orders. That's how it should happen.
people of the Philippines. So hanggang doon na lang ako. Next time ulit. Masyado na mahaba. God bless everyone. God bless the Philippines. TikTok, TikTok, TikTok. Good luck, admin. Good luck, BBM. You kill me, you harass me, I will multiply. I will live forever. You will end. You will go down in history as the worst president. I will go up and we will be hailed as the protector of the people, as a hero of the people. Patayin niyo ako. Kasuhan niyo ako kung gusto niyo. And I will call the Filipino people to change the government. Maraming salamat sa inyo. God bless. Bye-bye.